Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Si Anjo Iliana mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, syempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan, nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Ay minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin na kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yon. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Eh, hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin. Nako po. Ang dami palang istorya sa Itbulaga, no? Hindi, si Anjo Iliana po ang sasabi o magbubunyag lahat po ng behind the scene ng Itbulaga, ha? Ito, hintayin po ninyo si Vic Soto tsaka si Joey De Leon, susunod na. Susunod na, meron pa nga akong nakitang picture mga ka-reaction eh. Mamaya ako ipapakita yung picture, hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Yun daw anak ni, Luna, yung asawa ni Vic Soto, yung panganay. Anak daw ni Tito Soto, pero hindi ako naniniwala doon sa picture na yun eh. O, hindi ako naniniwala. Maranan, yan. Yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Nako? Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala nyo, may kaso yan. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh.
Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun. Hagilapin nyo na lang yung mga kaso niyan. Alam po niyo nararamdaman ko kay Anjo Iliana, siguro mali ang pakiramdam ko. Pero sa tingin ko po mga karyaso, meron po siyang magandang saloobin. Meron po siyang magandang puso. Sa tingin ko lang kasi parang napaka-inosente. Hindi ibig sabihin inosente, yung parang mabuting tao siya sa puso. Kasi makikita nyo naman po mga kareaksyon, wala siyang kinatatakutan eh. Siguro nagkakamali ako, pero yung napipil ko, parang mabuting tao po siya. Sa tingin po ba ninyo, mabuting tao si Anjo Iliana? Paki-comment po sa comment section. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan. Grabe yan. At sinong tatanggalin. Nako. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Sa kanta lang si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng niya, ugali, tsaka ng itsura. Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman pass na to Tama. Nakaraan na to. Ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero paring Joey, Nako. paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang huwag nyo kong sisiraan alam nyo na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Margin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and good night. Para yata gusto mo sulutin ni Anjo para yata gusto resbakan si Jose Manalo Wag na. May makikita ka pang mas maganda doon. May asawa. Meron ka na ba, sir? Asawa ngayon, wala pa. Pero kung tatakbo ka senador, sir, seryosohin mo Pero bilib po ako dito sa talino ni Anjo Iliana dahil inaabot po niya yung mga ordinaryong tao. Hindi siya nagpapakita na parang matalino, umaasta na parang matalino, parang si Tutasen. Si Tutasen, umaasta siya parang lawyer, Si Tutasen, wala naman laman yung utak ni Tutasen. Pagkausap niya si Marcoleta at saka si Bato de la Rosa, dinamay ang Itbulaga. Ganun. O ito pa mga kareaksyon, si James Yap naman tayo. James Yap, nabarurot daw siya ni Alan Kay. Yes, good afternoon at kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan, kaya dyan lang kayo sa bahay, nood. Kaya meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Naku po. Dahil dun sa mga supporters natin na pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok. Kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. Ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na magkwento ngayon. Ganun kasi ako Siraan mo ako, kwentuhan kita. Umanda ka, ito mo yung picture Ayan Anjo Iliana sinupalpal ni Alan Kay.
sa ambisyoso nitong maging senador. Kapag nanalo akong senador, mababawasan ng isang magnanakaw, madadagdagan ngayon ng isang hanes na senador. Kung sakaling manalo ako, huwag ka nang dumagdag sa sakit ng ulo ng mga Pilipino. Oh, nako! Sakit ng ulo daw si Kuya Sen. Nako, Kuya Sen. Kailangan mo sagutin yan, Kuya Sen. Nako, Kuya Sen. O, sagutin mo, Kuya Sen. Ito mga kareaksyon. Ang sagot ni Kuya Sen. Yes, good afternoon at kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan, kaya dyan lang kayo sa bahay, nood-nood. Ay, meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Dahil dun sa mga supporters natin na pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon ay Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok. Kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na akong magkwento ngayon. Ganun kasi ako Siraan mo ako, kwentuhan kita. Yan. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2 point, ewan ko i-correct niyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator, SUV. Hindi ko alam, yung binenta sa akin, sira pala. Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, pinaayos ko yung kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000. Tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdiditikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora. Nako? Binigyan lang ng magandang rubber shoes, na booking na niya. O yan, James Yap, galing kay Alan Kay yan, na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento Nako po. Baka nagyayabang lang yon. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Dapat di na pinagyayabang. Pero yung pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, na booking ka na. Nako? Kaya yun po, at maraming salamat Alan Kay, at sige, banatan mo ako at baka may alam pa ako sa iyo. Maraming salamat at abangan ang susunod na kabanata. Wala mo tayong magagawa mga kareaksyon. Si Joeliana, si Kuya Sen ay talagang all out war na mga kareaksyon. O pati itong si Vic Soto at saka itong si Joey De Leon, nawarningan ha. Palagay ko hindi pa titigil ito mga kareaksyon dahil maraming kumakana no? O di ba? Siguro napapanahon na para malaman niya na ang totoo. Ay, ito na naman. Ano po kaya itong totoo na to? Alright, tuloy. Kung bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo
na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Raffy Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Raffy Tulfo, nung ako po Tulfo, yung kapatid ko naman yan tinulpo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Raffy Tulfo. Din yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Raffy Tulfo. Ang sama ng loob ko noon, kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun sir, mga invento lang nila yun. Totoo naman na sinasabi ko, anong sasabihin ko? May papeles yung building namin, lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung the school was legal. Na late lang yung pero pinalabas ni Tulfo, illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Raffy Tulfo. Kumita lang. Mga reaction, marami pa po. Ito po, panoorin po natin ito. Anjo Iliana nakakasuhan na ni Tito Soto. Naku po, ito na nga. Parang kanina lang upload ko, Ito po mga reaction, pakinggan po natin Anjo Iliana nakakasuhan na ni Tito Soto. Naku! Ito na nga. Parang kanina lang upload ko, pinangalanan na yung kabit na tinutukoy ni Anjo Iliana. Ngayon, si Anjo Iliana nakakasuhan naman na. Naku po. At ito, Anjo Iliana, binara si Auntie Claire. Naku! Si Auntie Claire kay Anjo Iliana. So kakasuhan din ba ni Auntie Claire si Anjo Iliana? Naku po. Kaso-kaso na to. So syempre, alam naman na natin yung pinagmulan. At sa mga hindi nga po pala nakapanood doon sa isang video ko, kanina ko in-upload, 8:30 AM, ay nandun po ang issue mapatungkol doon sa kabit ni Tito Soto daw. Na tiga Canada. Na ito ay may pangalang Ilona. So nandun, panoorin nyo na lang kung gusto nyo panoorin. At dito naman tayo sa pagsasampa ng kaso ni Tito Soto kay Anjo Iliana. Mapatungkol dito sa pasabog at matinding revelasyon dito sa box reveal sa kabit ni Tito Soto. Pero ang talagang ko dito, itong pambabara ni Anjo Iliana kay Auntie Claire. Ito talaga yung hinanap ko dito. So mamaya nyo, papanoorin ho natin mamaya alaman nyo. So syempre, may iba naman tayo bago muna tayo mapunta doon. Dito muna tayo mapunta sa sinabi ng isa sa mga artista na si Dennis Trillo na sana dinonate na lang natin yung mga binayad natin sa tax. Totoo naman, no? Oo, ba't kaya hindi na lang ibigay natin kay Pangulong Duterte? Kay Pangulong Marcos, no? Halimbawa, magbabayad tayo ng tax. Dapat inaabot na natin rekta kay rekta na sa bank account ni Marcos Jr. Tama! O kaya ni Martin Romualdez, no? Para maganda. Diba? Dapat ganun na lang gawin natin Dapat ganun na lang gawin natin. Pag nagbayad tayo ng tax, irekta na lang natin sa bank account ni Martin Romualdez, ni Saldico, at ni Pangulong Marcos Jr. Yun na lang siguro gawin natin. May punto ka dito, Dennis Trillo. Kaysa naman, pupunta pa tayo doon sa napakalayo. Di ba? Magpipila pa tayo, magbabank transfer pa tayo. Magbabayad tayo ng tax. Hindi katulad yan, hingin lang natin kay Auntie Claire yung bank account ng juwa niya na si BBM. Tapos isisinda natin yung tax natin doon, no? Mas okay nga yun.
Ay, naku po. So, eto pa isa. Eto, grabe to. Hindi, mamaya na. Dito tayo. Yan, oh. Eto ang pinakamalupit dyan. Walang mga diskaya kung walang Saldico. Totoo. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. At etong pinakamalupit. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos Jr. Utang na, real talk to, guys. Real talk na real talk to. Ito yung sinasabi namin na paulit-ulit na ang nangyayaring pagnanakaw sa gobyerno ay parang katawan ng ahas. Ang ulo ng ahas na yon, ang ulo ng nakawan sa Pilipinas ngayon ay ang Malacanang at ang Kongreso. Ang katawan nito ay DPWH at ang buntot nito ay ang mga kontraktor. Yan ang totoo. Katulad lang ho nito. Walang mga diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez at higit sa lahat walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Ubo pa more. Napakaliwanag ho nito, no? Nung ipinapakita natin dito, mga banateros, mga kabiyaya. Talagang ito ang lehitimong katotohanan na kung wala si Marcos Jr., kung wala si Marcos Jr., hindi makakapagnakaw si Martin Romualdez. Kung wala si Martin Romualdez, hindi makakapagnakaw si Saldico. At kung wala si Saldico, hindi makakapagnakaw si Diskaya. Sino kaya gumawa nito? Ang galing nito, palakpakan natin, ha? Ayos to, ha? O kayo ba, mga banateros? Hindi ba, sumasang-ayon ba kayo dito sa litratong ito? Ako, 101%. Sumasang-ayon po ako dito, motherfucker. At eto ba, meron ba tayo dito? Eto, sabi niya, hanggang ngayon, madalas pa rin akong nakikipag-usap sa aking ama. Ay, grabe ka na talaga, Marco. Sa tuwa yung pakmao. Wala ka sa tuwapak ni Marcos, nabirin mo, ha. Meron siyang video. Ay, naisin ko ba rito? Wait lang, titignan ko, ha. Sana nandito pa sa ano ko. Sana nandito pa sa cellphone ko. Putay na. Guys, tawa ako ng tawa. Tawa ako ng tawa na parang ang nangyari, gusto niyang mag-adjust yung bagyo sa atin. Gusto niya na magkaroon ng schedule yung bagyo kapag papasok sa Pilipinas. Sabi ko, anong klaseng utak ka meron? Wala na ata, nabura ko na. Sayang, pero sinabi niya talaga yun, guys. Mga banatero, sinabi niya yun. Na, dapat daw, eto daw kasing bagyo ngayon, wala na daw schedule pag pumapasok sa bansa natin. Putay na, kailan ba nagkaroon ng pag-asa nga, walang schedule eh. Pag-asa nga, hindi alam kung kailan pumapasok ang bagyo. Diba, hindi nila alam kung kailan, anong oras. Itang na, ikaw gusto mo magbigay ng schedule yung bagyo sa'yo, lakas ng tama mo, pre. Ang tindi mo. Ang tindi mo doon. Iba ka sa pagkabangag ng iba. Ito yung sinabi na ito ni Atty. Rowena Guansong. Tanong ko lang sa mga adik. Kapag pabumabatak kayo, ay nakakausap nyo rin ng tatay nyo. Ay, gago ka talaga, Atty. Rowena Guansong. Anong kunin kaya dito sa amin yan? Ang dami din dito eh. Dito sa Tagaytay, may mga paglalabas ako ng bahay, may mga nag-aabutan doon sa doon sa baba, Oo, minsan nandito ako sa rooftop. Tanaw ko eh, nasa tuktok kami ng bundok eh. Tanaw ko eh. Nag-aabutan na naman yung mga walang ya doon sa sulok, hindi, tatanong ko yan sa mga adik. Baka nga talaga baka nararanasan talaga nga nila yan, na kapag suminghot, makakausap nila yung mga mahal nila sa buhay na namayapa na. Hayop. Eto naman. Eto malupit, 'di ba? Ngayon dito, may katanungan tayo dito kay Brownie Boys. Ang katanungan natin, maniniwala na ba kami, General Browner, na yung 15 billion ghost project ng AFP ay totoo? Ako'y nagtatanong lamang yung 15 billion na ghost project ng AFP, totoo po ba yun? Kasi dito, sabi mo, ang utos ng ating Pangulo, mayroon Junior na Pangulong Marcos Jr. ay dapat nating kayanin, lumaban at panatiliin ang ating puwersa. Ang ating puwersa sa loob ng higit mababa sa 20 hanggang 30 na araw. Alam mo, Browner, kung gusto mo magpakamatay, kung gusto nyo ng gera ni Marcos Jr., kayo na lang. Huwag nyo na kaming idamay. Gera pala gusto nyo, di kayo na lang. Ba't kailangan nyo pa kami damay na yupak ka? Anak ng timang to? Oo, di ba? Sinabi ko na yan eh. Huwag nyo kami dadamay dyan, tatawagin ko siya, Julian. Hello, Adjo, Kuya Sen, walang ya. Kausapin mo si Browner, wala kang alam patungkol kay Browner. Wala kang alam. Kailangan maghahanda kami ng pagkain at pupunta kami ng Davao, doon kami maninirahan. Kasi doon, alam namin, safe kami doon. Dito, hindi. Baka nga bombahin ng China tong Luzon eh. Kaya mga kamag-anak ko, nakaprepare na yan doon sa Davao, ha?
Oo, nakabili na rin ako ng lupain doon. Wow, lupain. Hindi, doon na lang ako. May kiusap na lang ako kay Pastor. Sa kay OJC na ampunin na lang kami. Total, naging ano naman tayo, mga mababait na mga tao doon. Malawak naman doon sa kay OJC compound. Doon na lang kami maninira, at least doon, safe kami doon. 'Di ba? Safe na safe kami doon. Kaysa naman dito. Tangin ng tungahib na to, ano nang pumapasok sa utak nitong dalawang to. Masyado mong sinasamba si